Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa bentahan ng lupa na covered lamang ng tax declaration. Meaning, walang titulo yung lupa. So safe nga bang bumili ng lupa based on tax declaration lamang at walang titulo? So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So safe nga bang bumili ng lupa based on tax declaration lamang? Short answer po is yes. Safe naman po actually ang bumili ng lupa based on tax declaration lamang. Usually maraming transactions na ganito sa mga probinsya dahil marami pa ring lupain na hindi titulado. Although hindi absolute proof or conclusive evidence of ownership yung tax declaration, unlike ng titulo, still considered pa rin naman ang tax declaration as valid proof of ownership na yung taong in possession ng property ay ang talagang may-ari ng lupa. So kapag bibili ng lupa based on tax declaration lamang, you need to exert extra effort po sa pag-verify ng lupa at pag-check ng status nito para makasigurado po kayong buyer na safe talaga yung lupang bibilhin based on tax declaration lamang. So narito po ang mga dapat puntahan para ma-verify yung status ng lupang bibilhin based on tax declaration lamang. Para ma-check po talaga ninyo na pwede nga ba talagang maging subject of sale yung lupa at if may right nga ba talaga yung seller na ibenta ito. At para makasigurado din po kayo na wala talagang ibang taong maghahabol sa lupa in the future. So number 1 na po dyan is mag-verify sa assessor's office. Pumunta po kayo sa assessor's office at kumuha ng certified true copy ng tax declaration para ma-check po talaga ninyo na legit yung tax declaration at kung si seller nga ba talaga ang may-ari ng lupa. Much better din po if si seller mismo yung nakalagay as declared owner sa tax declaration para sigurado tayo na siya lang talaga ang pipirma sa deed of sale. Kapag nakapangalan pa kasi ito sa namatay na magulang or lolo or lola, baka mahirapan po kayo na mapapirma yung lahat ng mga heirs ng namatay. So if ever na hindi nakapangalan kay seller mismo yung tax declaration, mag-consult po muna kayo sa lawyer at dalhin mismo yung seller sa lawyer. Dahil usually may mga follow-up questions po yung abogado na si seller lang ang makakasagot. Like paano napunta sa kanya yung property, ano yung history ng lupa, may dokumento ba siyang hinahawakan na nagpapatunay na nalipat na sa kanya yung ownership ng lupa. Or may hawak ba itong special power of attorney at authorize itong magbenta ng registered owner. So i-make sure muna yan parati ng lawyer if may right nga ba talagang magbenta si seller. Then number 2 naman po is mag-verify sa Registry of Deeds or sa ROD para po mag-request ng lot status ng lupa. Pwede po kayo magpagawa ng letter request sa mga abogado regarding dito. Dito po kasi natin malalaman if hindi nga ba talaga titulado yung lupa. Then number 3 naman po is mag-verify sa Department of Environment and Natural Resources or sa DENR para ma-check din po yung status ng lupa. Sa DENR naman po kasi natin malalaman yung classification ng lupa if alienable and disposable ba ito. So ito po yung tinatawag nila na A&D certification galing sa DENR. Kapag alienable and disposable po kasi yung lupa, ibig sabihin po nito is pwedeng applyan ng titulo yung lupa. Minsan po kasi baka forest or timberland pala yung classification ng lupa na ibebenta sa inyo. So malabo pong mapatituluhan yan dahil considered po sila as public lands na pwedeng kunin anytime ng gobyerno. Also, aside po sa certification na alienable and disposable, kumuha din po kayo ng certification na based sa records ng DENR
walang makikitang applicant or survey claimant sa lupa. So actually po, napaka-importante po nito kasi one way po ito para malaman kung may mga naghahabol ba sa lupa. So if ever po na may mag-appear na survey claimant doon sa records ng DENR, need nyo po muna niyan na makipag-settle sa mga survey claimants or applicants na ito. If ever, a-applyan nyo po ng titulo yung lupang nabili. So kapag may mga survey claimants or applicants na nag-a-appear sa records ng DENR at gusto mong patituluhan yung lupang iyon, then i-require lang kayo ng DENR na magpagawa ng affidavit of waiver of rights kung saan yung mga survey claimant or yung applicant yung pipirma. Parang katunayan na wala na talaga silang habol doon sa lupa at para makancel na yung records nila doon. Then itong 4 to 8 is actually for added security lang. Pinaka-priority pa rin pong i-check or i-verify ay itong mga nabanggit sa itaas, yung 1 to 3. So itong number 4 po, mag-verify sa barangay office kung saan located yung lupang bibilhin. Mag-request po kayo doon sa kapitan ng certification na si seller nga ba talaga ang may-ari ng lupa. Then itong number 5 naman po is mag-verify sa adjoining landowners. Huwag po kayong mahiyang magtanong sa mga kapitbahay ng lupa if si seller nga ba talaga yung may-ari nito. Itanong nyo din po yung status ng lupa, if subject ba ito ng kaso or pinag-aawayan ba ito ng magkakapatid or kung anumang issue yung baka may alam sila. That way po, magkakaroon kaagad kayo ng idea kung ano yung papasukan ninyong transaksyon. Then itong number 6 naman po is mag-verify sa court. Example po sa regional trial court or sa municipal trial court kung saan located yung lupa. At mag-request din po kayo ng certification doon, yung tinatawag na Certificate of No Pending Case. Dito naman po kasi natin malalaman if subject of any litigation or kaso sa korte yung lupa. Malay natin may naghahabol na palang ibang tao or korporasyon sa lupa at nakapending na ito sa korte. Then number 7 naman po is mag-verify sa geodetic engineer. Kung gusto nyo pong makasigurado sa area ng lupang bibilhin, then mag-hire po kayo ng geodetic engineer para masukat yung actual area ng lupa. Since naka per square meters po usually yung presyuhan or bentahan. Then aside from knowing the actual area, malalaman mo din if may overlapping sa boundaries ng lupa mula sa mga adjoining lots or kapitbahay nito. Hindi natin alam, nag-over the bakod na pala yung mga pader ng kapitbahay tapos ayaw pa nilang makipag-settle. So magiging sakit pa ito ng ulo ng buyer later on. Then number 8 is to verify the land itself. Mag-site inspection po kayo or bisitahin mismo yung lupang bibilhin. Di natin alam, baka may mga tenants pala ito or worst, may mga illegal occupants. So ito po yung mga bagay na dapat i-check before bumili ng lupa na based sa tax declaration lamang. Priority po again is yung 1 to 3, yung mag-verify sa assessor's office, sa registry of deeds at doon sa DENR. Then added security na lang po yung pag-verify sa mga barangay office, sa adjoining landowners, sa korte, sa geodetic engineer at yung pagbisita ng lupa mismo.